Live. Okay. We are live. Okay, there you go. Yes po. Thank you once again. Good morning, good evening to everybody. This is our mini revival. Purihin po ang Panginoon. Dahil meron po tayong weekly na pag-aaral ng salita ng Diyos. Today, let's deep dive sa salita ng Panginoon and kayo ba po ay mahilig magluto? Lahat naman siguro, di ba? Meron tayong kakayanan magluto. Diba? Pag nagluluto tayo, meron tayong panglasa para sumarap yung ating mga pagkain, di ba? May asin, may mantika, di ba? And you know, pampalasa. Bakit po ba mahalaga yung sangkap sa pagluluto? Kasi pag tayo nagluto, ako, nagluluto po kasi ako. Kayo, meron din. Recording progress. Okay. And then, meron tayo kasi layunin natin, sumarap yung pagkain, di ba? Nandiyan nga yung asin, mantika, minsan, pag nagbe-bake naman, di ba? Meron tayo yung yeast para umalsa yung ating dough. Ngayon, kapag po, di ba yung minsan nagluluto tayo kulang sa ingredients, pinipilit natin na ito na lang, palit doon sa original na recipe. Hindi natin nakukuha yung tamang lasa, nag-iiba, di ba? Pag pinalitan natin ng basta-basta, nagbabago yung texture, yung adobo gusto natin dark. Minsan mapusyaw, di ba? Mga ganon. So, maaring okay kainin, pero yung doon sa mga bihasa, yung taste buds nila ay bakit ibang ingredients? Bakit ibang gano'n, di ba? So,
Ganoon din po tayo dito sa ating ano sa ating business ay may tamang ingredients. Hindi yung kailangan may shortcut, di ba? Success in life, whether spiritual or personal or even business, is not accidental. You know? Hindi po yan accidental. May key ingredients yan. A decision, a commitment, a responsibility. Para po sa atin na mga mananampalataya at followers ni Jesus, yung true success involves aligning in God's will. Last time po na nag-share si Pastor Edwin, tinalakay niya din yung God's will, di ba? So yung true success natin involves aligning, dapat naka-align tayo sa will ng Lord. And kailangan mag-reflect po sa buhay natin. Pag nangyari po yung naka-align tayo, mare-reflect ngayon yung kanyang purpose. Kanyang purpose po sa ating buhay. So, kapag in-integrate na po natin ito at pinagsama-sama natin yung mga prinsipyong ito sa lahat ng ating ginagawa, kahit na po, pag ibig sabihin sa buong ano ng buhay natin, kapag in-integrate po natin lahat itong mga prinsipyo na ito sa salita ng Diyos, kahit na po sa ating business, tulad ng Atomy nga, we live out a testimony na nagbibigay po ng pagpupugay sa pangalan ng ating Panginoon. At nagiging blessing tayo sa iba. So, ingredients. Alright? A decision, yan yung una. Ibig sabihin, yan yung first step toward success. Sabi po sa Joshua chapter 24, verse 15, choose this day whom you will serve. But as for me and my house, we will serve the Lord. So, lahat po ng success ay meron pong simulain. It begins with a decision. It begins with a decision. Sa ating pananampalataya, di ba? Nagsisimula po yan sa isang decision. We made a decision to follow Jesus, forsaking our old life. Yun po ang yun po ang minsang in general speaking na ayoko diyan, ayoko mag-Bible kasi daming bawal. Dami daw bawal. Kasi mangungusap talaga yung salita ng Diyos sa buhay ng isang tao eh. Hindi po 'yon parang isang yung pag pumasok tayo sa isang trabaho kahit dito sa atin, 'di ba? May mga panatuntunan po tayo na dapat sundan. Ganon din po yung ating paglakad at pagsunod sa ating Panginoon. Once we make a decision, we forsake our old life. Kaya po sa business, sabi ko nga, we also make daily choices that shape our direction. First step towards success, di ba? So, alam niyo po, God gives us free will. Alam niyo po ba yan? Free will. May free will po ang tao. Ngayon, tinawag niya tayo na ang piliin natin ay yung kanyang pamamaraan. So yung will natin kinakailangan ay naka-under sa will ng Diyos. Kapag gumawa po tayo ng decision, the first step towards success is yung decision natin kinakailangang maayos, forsaking our old life. Business-wise, ayan sabi dyan, kinakailangan yung decision natin will shape yung direction. Okay? Kung saan natin gustong pumunta. Sabi sa Deuteronomy chapter 30 verse 19 to 20, I have set before you life and death. Now choose life. Choose life. So in decision daw po is not just about starting. It's about choosing rightly each day. Bawat araw. Okay? Hindi yung nag-decision ka ngayon, tapos na yon. Hindi. Dire-diretso po yan. So God's will invites us to decide in favor of obedience, truth, and stewardship. Kita niyo po? So, ang ibig sabihin po ng God's will invites us to decide, okay, is hindi po tayo pinupuwersa. Hindi tayo puwersado.
Okay, hindi tayo pwersado na gawin ito, but rather, tinawag po tayo, ini-encourage po tayo at gina-guide tayo ng ating mahal na Diyos para yung mga life choices natin ay mag-align sa kanyang puso at sa kanyang purpose para sa atin. So, bawat decision po natin becomes an act of worship. Alam niyo po ba yun? Minsan kasi pag inisip natin pagsamba, akala natin yung pupunta tayo sa church or magpapatira pa tayo. Hindi po. Ang bawat desisyon po natin, dahil gusto nating sundin ang kanyang kalooban, becomes an act of worship sa daily routine natin. Sa ministeryo na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. If we want to, nag-post si Ashley, I think, tungkol sa ating sa business natin, di ba? Na kinakailangan maging ministry, nag-respond si SRM Rallen, di ba? So, ministeryo din po ito. And kaya nga po dito, ministeryo din yan dito sa ating business. Okay? So, whatever we decide upon, it becomes a decision, becomes an act of worship sa araw-araw nating pamumuhay. Pangalawa, so una, decision, di ba? The first step towards success. Pangalawa, a commitment. Ito po yung fuel to continue. Yung commitment. Sabi po sa Luke chapter 9:62, no one puts his hand to the plow and looks back is fit for the kingdom of God. So a decision must be backed by commitment. So hindi lamang po kayo magde-decide, di ba? Hindi lang kayo magde-decide, talagang magko-commit kayo doon sa decision na yon. Alright? So nung si Jesus po, when he calls his followers not to half-hearted devotion, but total surrender. Tandaan yung isang topic natin nung tinawag ni Jesus. Di ba? Para maging fishers of men. Di ba? Anong ginawa? Sige na, mamaya Lord, mamaya na, tapusin namin to. Hindi. Di ba? Huhulihin muna namin to. Kasi maghapon kami dito, wala kaming mahuli-huli. Tinapon nila yung kanilang lambat at sumunod sa ating Panginoon. Not half-hearted. Buo na devotion and total surrender. So, hindi lang po tayo nagdidesisyon, nagko-commit tayo. Yung commitment natin dito sa ating pag-aaral, ang tinutukoy nito, ito yung mag-fuel. Ito yung magbibigay ng push sa atin. So, commitment shows in daily prayer and Bible reading. Ayan. May Bible, ano pa nga tayo eh. Nakakaligtaan natin. Meron ba tayong memory verse dyan ngayon? May memory verse tayo, di ba? Oh, siguro, let's stick to this. Mag-commit tayo, okay? Commit talaga, ha? Commit. Fuel to continue. Next Friday, magre-recite muna. Pagkatapos ng ating company motto, magre-recite bawat isa, magre-recite ng memory verse. Okay. So, yan. Commitment yan, ha? So, pangalawa, sabi commitment shows in faithfulness in small tasks. Alam niyo bakit? Kasi, minsan, madali lang yan. Madali lang. Bukas ko na gawin yan. Madali lang yan. Tapos, wala na. Minsan, hindi natin pinagtutuunan ng pansin kasi simple lang. Sisiw lang yan. Pero hindi. Ang commitment po ay nakikita kahit dun sa malilit na bagay, faithful tayo. Yeah? Faithful tayo. Commitment shows in steadfastness even when results don't come quickly. Oh, hello. Atomians, when results don't come quickly, 5 years na ako dito. Ano ba to? Steadfastness, commitment. Tama? Kailangan mag-commit tayo. Hindi lang tayo magde-decide, hindi lang decision, magko-commit tayo. Ang sabi po sa 1 Corinthians 15:58, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord.
So, ang commitment po ay committed life bears lasting fruit. Alam niyo po, ang background po nung Corinthians na yan ay si Pablo po, si Saint Paul, nung sinulat niya yan, he encourages yung Corinthians believers. And now, sa atin, na ang ating pananampalataya is not empty. Hindi hungkag, Ito yung sinasabi niya sa mga believers doon and right now sa atin. Our faith is not empty and our work in Christ is not wasted. Kasi minsan, ano ba to? Sa context ng church, di ba? Tagal ko nang dinadalaw to si sa context ng yung pagdadala natin ng kaluluwa o pagpapakilala natin kay Jesus. Minsan, kaya saludo po ako sa mga missionaries. Madami po ako mga kaibigang missionary. Meron pa nga nung araw, talagang doon siya sa field. Tinutulugan niya lang bangko. Pagkain niya kung ano lang meron. Wala siyang tahanan. Wala siyang tahanan basta kung saan siya abutin. Hindi ko kaya. Hanggang kaya lang ako. Pero yung work niya is not wasted. Yung work niya is not wasted. It bears lasting fruit. Nakalimutan ko yung missionary. Mayroong film na pinalabas noon, At the End of the Spear. At the End of the Spear. Forgot his name. Pero pumunta siya sa mga tribo. Amerikano to. Pumunta siya sa tribo. Mantak yung pagpunta niya sinibat siya, patay. Ang nabuhay lang bumalik yung asawa niya. Yung asawa niya, tapos isang kaluluwa lang ang nakakilala kay Lord. Pero lumago, dumami ang believers. Yung aking kumpare, ang biyena niya ay missionary sa Bugkalot tribe. Sa atin, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija. Alam niyo ba yung Bugkalot tribe sa Pilipinas? Narinig niyo na ba yung tribo na yun? Sa atin yun. Ito yung mga namumugot ng ulo sa atin. Si Tatay Tinong, si Pastor Tinong, he gave his life doon sa tribe na yan. Mahabang istorya. Isa lang yung taong nakakilala doon. Magandang istorya nito. Pero I'd just like to point out na yung binigay niya yung commitment niya, yung decision niya to minister doon sa tribe, nagkaroon po ng matinding bunga. Lahat ng there are different tribes doon sa Bugkalot. All of them became naniwala sa ating Panginoon Kristo. So hindi wasted. So even po yung kapag ang resulta ay visible o hindi nakikita, aren't visible, or kapag yung buhay natin life is difficult, dahil po sa resurrection ng ating Panginoon Kristo, we can stay committed. We keep on serving and we remain hopeful. Ito po yung sinasabi doon ni Pablo. Okay? Even in our daily business dealings, we reflect this commitment to excellence and integrity. Tandaan po natin yan. So, hindi lang po tayo hinahamon to make a decision, which is the first step to success, kundi tayo po din ay hinahamon na maging committed. Why? Because this is the fuel to continue. And third, it is a responsibility. Responsibility po yan. So, hindi lang kayo nag-decide, hindi lang kayo nag-commit. Ngayon, yan ay responsibilidad natin. Ang sabi po sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, what you have heard from me, entrust to faithful men who will be able to teach others also. Alam niyo ba sino nag-disciple kay Pablo? Kay Timothy? Si Pablo. Ngayon si Timothy, nagsasalita na siya doon sa kanyang mga mini-ministeryohan. Alright? So, ganun din po sa atin. In discipleship in business, the goal is multiplication. Lalo na po dito sa ating
itong mini revival, kaya nga po maganda po ito dahil ako talaga po, ini-infuse ko po ito. Talagang pinagdidikit ko po ito. Dahil pag may nakausap ako, nag-start kaming umupo, tulad kahapon, yung mga dati kong kasama sa cleaning business, kita-kita ulit kami, and then I started to minister to them. Pray muna kami. And then we talk about life, etc., etc. And now, yung heart ko is I want to go back to them to really have this regular meeting with them, not just because, although na-introduce ko yung Atomy sa kanila, ito po yung goal natin, to reach out to them. May responsibility tayo to teach and multiply. So we carry the responsibility to teach, to model, and to pass on what we know. Okay? So, ito po yung both spiritual and practical duty natin. Natatandaan nyo ba yung mga parable ng ating Panginoon sa Matthew 25 verse 14 to 30? It reminds us that we are stewards. Okay? And we will give account. Mananagot po tayo. Pananagutan po natin yung ating mga pinagkatiwala sa atin. And sabi doon, we must not bury our gifts or opportunities. Kaya po nakakalungkot, di po ba? Nakakalungkot. Totoo po ito, di ba, sa atin. Nag-share si Bishop Ogie nung isang araw. Maganda yung nung Webes. Kahapon, apakaganda ng kanyang binahagi. Yung bottom line, nagkakaroon tayo ng mga encounter sa ating team na kinausap natin na matagal, pero hindi nagpunyagi, and then kaya nga po mahalaga na nakakapanayam natin sila kasi we can as we connect with them, baka hindi lang niya nakikita, pero as we connect with them, we can teach them. We can model our effort sa kanila. And then sila ngayon mag-iisip na, uy, hindi ko pala dapat iburo itong aking kakayanan, itong opportunity na nasa harapan ko. All right? So in Galatians chapter 6 verse 4 to 5, each one should test their own actions, for each one should carry their own lead. Ang background po ng Galatians na yan, muli ay si San Pablo po nagsulat niyan, ay ang overarching, pinaka tumatalukbong na diyan sa Galatians is nung nag-share siya sa churches in Galatia. In-address niya yung crisis kasi may crisis po doon Yung legalism, may false teaching, may spiritual immaturity. So, in-address niya, yan ang background niyan. So, ang responsibility is not just about others. It's about owning our choices and outcomes. Mahalaga pong maunawaan natin yan. So, kaya ako binanggit yung background na yan, kung bakit sinulat ni San Pablo yan, kasi nagkakagulo po doon. Maliban sa yung itinuturo ni San Pablo, meron na pong nagtuturo ng maling turo, false teachings. Tapos yung mga mananampalataya ay spiritually immature. So when he talks to them, ay sinasabi niya na napakinggan nyo na ito, napakinggan nyo na yung aking mga itinuturo. Anong responsibility nyo ngayon? Responsibility nyo ay yung buhay ninyo, yung pamumuhay ninyo, yung dapat kalabasan ng buhay nyo bilang sagot nyo yan. You own that responsibility. Okay? Hindi lang dahil sa may nakausap siya, hindi lang dahil sa na-ministeryo yung mga tao. He is also telling them, it's about owning our choices and outcomes. Ganun din po yan sa ating business. Okay? That's why kapag nakaranas po tayo ng drought sa ating business,
We have to own our choices and outcomes. Malimit sinasabi ko doon sa mga team members, yung hindi ikauunlad ng inyong negosyo ay hindi nyo pwedeng isisi sa inyong partners. You have a responsibility. Okay? So, in our walk with Christ, kahit nga dito sa ating business, we should not compare our journey with others. Narinig po natin yan? Hindi po natin dapat ikumpara yung journey natin sa iba. Instead, kailangan po we test our motives. Kailangan po we take ownership of our action and carry our own load with integrity while remaining ready to help others when their burden is too heavy. Yan po yung pinaka-application natin dyan. Tulad ng sabi ko nga kanina, at malimit, narinig natin, our businesses we have a respective businesses. Itong kalakhan ng Sambayang Ginto ay napakaganda dahil dito ay atin pong ipinapamalas na we are here for each other. We help each other. We teach. We disciple. Let me use that word. Hindi lang business-wise, but more so spiritually. But then, at the end of the day, tayo po ang mananagot sa kanya-kanyang mga negosyo. We cannot blame others because we have a responsibility. Okay? We have a responsibility. So, may decision tayo, may commitment tayo, may responsibility tayo. And tingnan natin yung role ngayon. Sa lahat ng ito, may role po yung will of God sa ating success. Nakuha niyo ba ho yun? So, hindi po natin ikakahon. Huwag natin lagyan ng kahon-kahon yung buhay natin. Huwag po natin gawin yan. Lord, dito ka lang, ha? Pagdating dito, ako na to. Huwag mong pakialaman ito. Huwag ko natin i-compartmentalize yan. Alright? Ngayon, kapag ganun ang mindset natin, I'm sorry to say, hindi po natin nabibigyan ng glory ang Panginoon. Tama po ba yun? Kasi, meron po tayong isang kaisipan dito, di ba? Nagkakaisa po tayo dito. Sabi nga doon sa ating motto, di ba? We are created in the image of God. Ipinauna na ni Hangil Park na tayo ay nasa wangis ng Diyos. Tayo. Okay? Meaning, kikilalanin natin ang Lord. Meaning, si Lord dapat. Alam na natin to, di ba? So ngayon, ano ba yung role? Ano yung role ng Panginoon, yung will ng Diyos sa ating success? Ang sabi sa Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed. Then you will be able to test and approve what God's will is. Ano yun? Good, pleasing, and perfect will. Nakita nyo na ho yan? Kaya sinabi ko, di ba? May will tayo. Literally, may will ang tayo. May will ang tao. Sorry, may will ang tao. Case in point, sabihin ng tatay, oy, wag ka ako to. Sabi ng nanay ko, wag ka maglandi ng apoy. Di ba? Yun ang term ng mga nanay. Ako na may kiskis ng posporo kahit saan. Di ba? Kasi may will ako. May will ang nanay ko na dapat dun ako sumunod, di ba? Nanay ko yun eh. Or else, wala. Baka start ako ng fire. So, ang point dito mga kapatid, although may will ang tao, dapat yung will natin nakailalim sa will ng Lord. Masama ba yung will ng Lord? Hindi. Ayan, good. So, ang will ng Lord, kahit na ayaw mo, ayokong hirap naman Lord sumunod sa mga salita mo, good yun sa buhay natin. Nakukuha niyo ba yun? Maganda yun para sa atin. Pleasing sa sight
ng ating Diyos at yung perfect yun, yung will na yun. Perfect yung will na yun. Hindi yun para tayo ay mahirapan. Okay? God's will is not hidden. He reveals it to those who seek Him. Amen? Kaya, andyan na, binanggit ko kanina, pagsasaliksik ng salita ng Diyos, Bible reading, prayer. So, paano ba yung will ng Lord? Ano ba yung will ng Lord? Seek mo siya. Seek mo siya and you will know His will. Kaya nga seek ye first, di ba? Seek ye first. Alam niyo yung salita ng Diyos, hindi niyo pwedeng paghiwa-hiwalay, dikit-dikit po yan. Pag binasa niyo yung scriptures, makikita niyo, I've just read this. Kahit sa Old Testament, ganito. Dikit-dikit po yan. That is for our own success and ating paglakad sa Kanya. So, true success is measured not by worldly standards, but by obedience to His will. Kuha nyo yan? Why? Kasi may standard ng mundo, pero ang standard ng mundo, hindi po yan tutugma sa standard ng Lord. Malayong malayo. Sabi nga ng Lord, my ways is not your ways. My thoughts is not your thoughts. So, ang layo ng standard ng mundo. At wag ho natin gawing panukatan yun para tayo ay magtagumpay. Anong panukatan natin? Tayo po ay sumunod sa kanyang kalooban. So, when we align our decisions, commitments, and responsibilities to His will, we live with clarity. Malinaw. Yeah? Walang palpak ito Walang ganun. Palpak yun kung worldly standards ang sinunod natin. We experience peace. Ang mas gusto nyo, mahiga kayo sa gabi nang bagabag kayo ng mga bagay-bagay o meron kayong kapayapaan. So mag-i-align natin lahat yan. Decision, commitments, and responsibilities sa kanyang kalooban. And when we do that, we walk in purpose. Amen? We walk in purpose. Ang sabi po sa Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all your heart and He will direct your path. Sabi ko nga sa inyo, malimit, ang umiiral, yung will natin. So I'm telling you right now, if that happens, stay put ka lang, be quiet, sit down, talk to the Lord. Alamin mo, Lord, ito bang kalooban mo sa akin? Kasi may gusto tayong mangyari Di ba? Yun yung magkikick in yung will natin. Which is definitely, nandyan yun, human nature yun. Di ba? We make choices, daily choices. Ito tama, ito mali. And then we end up choosing the wrong choice. Naghihinagpis tayo. So, trust in the Lord. Ng buong puso. Sit down. Talk to God. Alamin, Lord, ito ba yung gusto mo? Once you do that, He will direct your path. So, how do we apply all of this sa buhay natin at sa ating Atomy business? Ang sabi po sa Colossians chapter 3:23, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Okay? So, as a follower of Christ, everything we do become a platform of testimony. Please po, wag niyong paghihiwalayin yung Atomy, yung business natin, or kung ano man yung ginagawa natin. I'm just stating out the obvious because this is the entire week is all Atomy sa atin. But we should also apply this sa ating buong buhay. As we mingle with our family, as we mingle with our friends, co-workers, past co-workers, kung sino man, Kung tayo sinasabi natin tayo po ay mga followers ng ating Panginoon sa Kristo, lahat ng gagawin po natin, everything we do becomes a platform of testimony. So, ngayon po, sa ating business, decision, you choose this business not just to earn, but to be a blessing. Amen? Hindi lang earn. Kasi earn, automatic yun Ibabalik nyo parati doon sa and all of these things shall be added unto you. Yan ang yan ang kinakaligtaan ng tao kasi nauuna yung
greed, nauuna yung ganito. Wag. All of these things. Now, may timeline ng Lord. May timeline ng Lord. Natitest yung ating patience, natitest yung ating faith. Follow the faith. Diba? Natitest yun. Pakinggan nyo po to, mga kaibigan. Kung si Jesus ay umayaw, ang tagal naman ito. No, pipray siya kay ano, 'di ba? God the Father. Ayoko na nito, ang hirap. Kung siya umayaw, wala tayong buhay na walang hanggan. Naintindihan niyo pa po 'yun? Kung siya umayaw, alam niyo pa sa Gethsemane? Sa Gethsemane, balikan yung scriptures. 'Yun yung time, the night before siya ay i-crucify, nagtalo yung laman, yung human nature niya, tsaka yung pagiging Diyos niya. Nagtalo. Kasi human nature, natakot. Sabi nga, sabi niya sa Diyos Ama, if you could only take away this cup of suffering. And literally, sabi ng Bible, nag-sweat siya ng blood. Naranasan na ba natin yun? Na tayo ay pawisan ng dugo sa hirap? But He chose. He chose to give up His life. He decided to give up His life para po sa atin. And that's why we have a way to have salvation through Jesus Christ. And dito nga, sa ating business, may decision tayo. Not just to earn, but to be a blessing. We committed. May commitment tayo. You show up daily. Learn the system. Serve the team. And trust the process. Di ba? Yan ang commitment natin. And ang responsibility, eto na. Dito na, when the rubber meets the road, you lead, you mentor, and multiply. Passing on values and skills. Diyan na papasok yung malimit kapag ako'y nakikinig sa Zoom. Kahit kung ako hindi na nagtuturo, nakikinig ako. Parati ko tinatanong ang sarili ko, itong theory na to, na, lalo yung nag-share ni Bishop Ogie kahapon, ito bang theory na to, ginawa ko ba? Ginagawa ko ba? Gagawin ko ba? Parati kong dinidikdik sa sarili ko. Kaya nung kahapon yata yun, tatawag lang ako kay SRM Gerard. Sabi ko, ang aking hangarin, hindi man, kasi ano ako doon sa sinabi nga ni Bishop kahapon yung contact 3 customers with sincerity, encourage one member. So sabi ko kay SRM Gerard, I think kaya kahapon, meron akong ma-sign up o wala, or meron ako mapresentahan ng business, I have to have an activity. Activity, yun ang responsibility natin. Sabi po sa Ecclesiastes chapter 9 verse 10, whatever your hands finds to do, do it with all your might. So success in Atomy isn't just profit, it's being faithful in your calling. Amen. In conclusion, a life and business aligned with God's will. A decision sets you on path. A commitment fuels your journey. A responsibility ensures legacy. Psalms 1:1-3, the one who delights in God's word is like a tree planted by streams of water. Whatever they do prospers. So, again, whether sa buhay natin o sa business ng Atomy, yung tagumpay natin po ay tiyak na mangyayari. Kapag ito po ay grounded sa will ng ating Panginoong Diyos. And coupled with, if we pursue it, as we pursue it with faithful obedience na nakikita sa araw-araw nating pamumuhay. Magandang umaga po sa inyong lahat, and God bless you po.